Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Kamusta ang buhay-buhay? Another day, another kwentuhan, fake news session. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, mga kupal, animal buwisit, mga pabigat, mga walang silbi, mga switik sa Pilipinas, mga salot sa lipunan, putok sa buho, mga hindot, mga palamunin, ipinutok na lang sana sa kumot, mga sintu-sinto, mga baliw, abnoy sa gobyerno, mga sabog at mga bangag, mga batak, mga adik, lahat na, mga pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, mang-uumit, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Umpisa pa lang, lutong Macau na eh. Yung Speaker of the House, umpisa pa lang, kaka-file pa lang, putsang ina, nagsasalita na siya kaagad na wala daw siyang makitang malinaw na pwedeng kasuhan ng ma-impeach itong presidenteng gunggong na ito. O, di huling-huli na kaagad. Pag-file ng kaso, ito na yung sinasabi ng Kongreso, ibig sabihin niyan, madi-dismiss yan, putsang inang yan. O pag na-dismiss yan, o di merong isang taon na naman na hindi mo pwedeng idemanda ng impeachment yung mga yan. Kaya nga yung mga nagsasabi, di ba? Itong mga gago na to na sila, sino ba yung Magno? Si Chelo Magno na sinasabi na, ba't di kayo magsampa? O, ba't kaming inaano nyo? Ba't hindi kayo magsampa? Eh, kung di ka ba gago? Ito yung sinasabi natin, may magsasampa ng impeachment, tapos putang ina, malaman-laman mo. Yung nagsampa ng impeachment, kakampi nila, pwede ba yun? Kung kakampi nila nagsampa ng impeachment, ibig sabihin, moro-moro lang yung impeachment, tapos biglang magbibitaw itong ano natin, itong gunggong na aso din ni Romualdez at ni Marcos na si Boji D. Magsasalita siya ng ganyan, sinasabi niya na hindi daw, wala daw siyang makitang rason para ma-impeach ang presidente. O di ibig sabihin, madi-dismiss yan. Tapos, dun sa Committee on Justice, sa Congress, putang ina, kanino mapupunta yan? Kay Luis Tre. Putak, puro kakampi nila. Kay Luis Tre mapupunta yan. O anong gagawin ni Luis Tre? I-dismiss lang nila yan. O kung hindi man, kunyari pumunta sa plenary yan, i-dismiss lang din nila yan. Bakit? Hindi nila yan papabayaan na mapunta sa Senado kasi delikado sila sa Senado eh. Delikado sila. Ito si Ping, putang ina, traidor yan. Si Tito Soto, traidor yan. Magugulat ka na lang sa mga yan, putsang ina, mga Duterte na naman yan. Pagdating ng 2028, postahan para na naman mga aso yan, dumidila na naman sa mga puwet ng mga Duterte. So, dito pa lang, malalaman mo, katarantaduhan na kagad eh. Pero wag ka. Yung articles of impeachment na inilagay nila dyan, malalakas yan, may basihan yan ha. Ngayon, nakatutok ang taong bayan dito sa impeachment na ito. Kapag tinarantado ng Congress yan, putang ina nyo, humanda kayo, makikita ninyo. Baka yan na ang huling pako sa mga ataol ng mga karera ninyo sa politika, mga hayop kayo. Oo, pustahan tayo. Yung ginagawa nyo na yan, putya, yan ang malaking pagkakamali nyo. Yan ang malaking pagkakamali nyo na pinagdaruan nyo yung sistema. Na nag-file kayo ng impeachment. Kung totoo ito, na nag-file kayo ng impeachment para i-dismiss nyo lang, putang ina, yan ang pinakamalaking yung pagkakamali. Palagay ko kapag ito walang nangyari talaga dito, although, kasi yung mga grounds for impeachment malakas eh. Although kulang, pero malakas eh. Pucha, maniwala kayo kapag ito tinarantado ninyo, nag-file ng impeachment kay VP Sara, tapos yung kay VP Sara tumuloy na naman, putang ina yan, tapos ito, ang daming namatay nung baha, ang daming perang nanakaw, tapos putsang ina niyan, siya ang pumirma noong GAA 2025, mula 23, 24, 25, siya ang pumipirma, pinsan niya yung speaker, tapos ang Appropriations Committee Chairman, aso nila si Saldico, tapos madi-dismiss niya, putya, humanda kayo. Oo, this is a stern warning, this is not a threat, this is a stern warning, na kapag pinaglaruan nyo itong sistema ngayon, putya, maniwala, baka dito na gumuho ang Kongreso at Senado, baka dito na kayo mapalitan. O baka talagang pag nagalit yung mga militar na yan, tumalikod sila, magkaroon ng military junta, tapos bigla tayong maging federal, putya, tingnan ninyo. Lalo kayong mga mababaliw. Sige, subukan nyo. Subukan yung paglaruan para malaman. O isa pang nakikita nila dito na mai-impeach parehas si Bongbong Marcos at saka si Inday Sara, tapos mauupo si Tito Soto. Putsang inang yan, patay. Pag naupo si Tito Soto, putya, araw-araw bulagaan yan. Bulagaan. Oh. Ayan napakasabi ko nga, ang galing na rin talaga ng dahil sa social media, dahil sa mga vloggers, kita ninyo. Ibinalita ba ng mainstream media yan na itong nagsampa ng kaso na to ay nagsampa ng impeachment ay abogado ni ganito. Ang bobo naman kasi talaga nitong ang bobo rin talaga nitong mga taga Malacanang. Sobrang tanga ninyo. Pwede naman siguro kan dami nyo kasing perang ninakaw eh. Pwede naman siguro kayo magbayad ng mga double agent na mga party list diyan eh. Bakit yung pang-abogado ninyo? Hindi ba? Putsang ina, hindi kayo nag-iisip talaga.
Yan ang problema kapag may pag mga lango, hindi na nakakapag-isip ng matino. O kita ninyo, check kagad. Na-check kagad. Kasi ang nag-file ng impeachment, hindi kilala na party list. Pero malaman-laman nila, pucha yung abogado nun, yung nag-file nun, abogado rin nung First Lady. O anong katarantaduhan yan? So alam na natin yung mangyayari dito, hindi binabalita ng mainstream media. Buti na lang may social media, buti na lang nagsalita si Pulong, buti na lang magaling mag-research ang mga Duterte supporter, nalaman nila, putsang ina, umpisa pa lang, yung eroplano nila palipad pa lang, sumabog na. Oh, wala na. Paktay na kagad, salig na kagad ang tama. Putsa yan.